From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from seeing through the power of love. He has completed His salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Pakinggan natin si Pablo, nangungusap na pinahayagan ng ating Panginoon. For I bear them record that they have a zeal of God, but not according to knowledge. For they being ignorant of God's righteousness and doing about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of Christ. Tingnan ninyo mga kapatid ang sinasabi rito. Sila raw ay ignorante sa mga katuwiran ng Diyos at sila ay nagpapatayo ng kanilang sariling katuwiran. Hindi sila nagpailalim sa katuwiran ng Diyos, ngunit nagtayo ng sarili nilang katuwiran. Nabutan ito ng Panginoon at sa panahon ni Pablo, ganon din ang kanyang nakita. Ako ganito rin ang aking nakikita hanggang sa mga huling araw na ito. Hallelujah. Pagka nakamemorize na ng 4 na bersikulo ang isang tao, nagtatayo na ng sariling relihiyon. At sinabing ito ang sinabi ng Panginoon sa Mateo Kapitulo 16, versikulo 19. Ito ang iglesia. Ito ang itinayo ni Jesus Christ na iglesia. Alam po ba ninyo, ang iglesia ay hindi organisasyon? Tingnan ninyo kung anong iglesia. Pakinggan natin. Sinabi ng Colossians 1:18, and He is the head of the body, the church. Lahat ay magsabing, He is the head of the body. The church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. Siya ang ulo ng katawan, ang iglesia. Ang iglesia ay katawan. Paano kang magiging katawan na nakadugtong sa ulo na walang iba kundi si Jesus Christ? Kung ikaw ay may bagong espiritu, at yan ay ang espiritu ng pagsusunod na iyong tinanggap
dahil ikaw ay nagsisi ng iyong kasalanan at sinabing mula ngayon, hindi na ang kalooban ko ang matutupad, kundi ang iyo ng kalooban o Diyos. Ngayon, kung memorize ng isang tao ang buong kasulatan at hindi naman siya nagsisi ng kanyang kasalanan at hindi niya sinusunod ang mga banal na kasulatan, ano ang mangyayari sa kanya? Sinabi ng Mateo 7:24, therefore, whosoever heareth the sayings of mine, sino man ang nakikinig ng mga sinabi ko, dahil sa pakikinig, ang dami ng mga tao nakamemorize ng banal na kasulatan. You want to memorize the Bible? You want to memorize the Bible? Read it about 100 times. Without trying, mamememorize mo ang Biblia. Read it 100 times from Genesis to Revelation. O kaya kung mas masipag ka, read it about 500 times. Kahit saan dyan, sabihin mo, nandyan. Alam mo kung saan dyan. Halos memoryado mo na. Sa Amerika nga, may 5 taong nakamemorize ng Bible. Pero nyo, memorize ng Bible, they are the walking Bible. Dito sa Pilipinas, wala pa akong nakitang walking Bible. Ako, malapit na ako naging walking Bible. Now, I am the living Bible. Sa judgment, hindi ka tatanungin kung na-memorize mo ang buong Biblia. Ang itatanong sa iyo, nasunod mo ba ang napakinggan at nabasa mo? Ayan ang katanungan. Kaya sinabi ng Panginoon sa Mateo 7:24, therefore, whosoever heareth the sayings of mine, or have memorized the sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man which built his house upon the rock. How can you do them if you have not obeyed them? And how can you obey them if you don't have an obedient spirit? And how could you have an obedient spirit unless you have repented? And how can you repent unless you have surrendered your old spirit? Hindi po maaari yun. So, ano man ang relihiyon mo, ano man ang galing mo, ano man ang talino mo, ano man ang photographic memory mo, tulad ko, sabi ng iba, magaling daw ako masyado. Halos memorize ko raw ang Biblia. Hindi ako ron doon na nag-glorify. Wala doon sa tinatawag na ako'y magaling. Napakarami ng pumupuri sa inyong pastor. Napakagaling ko raw talaga sa Bible. Halos memorize ko daw yung Bible. Pero hindi ako ron nasasaya. Hindi doon ang aking kagalakan nagmumula. Nagmumula ang kagalakan ko pagka naaalala ko na ang lahat ng aking na-memorize ay nasusunod ko. At ako'y nagkaroon ng isang bagong espiritu ng dahilan dyan, nasusunod ko ang mga bagay na yan. Sapagkat doon tayo hahatulan ng buhay na Diyos. Nakikinig at sumusunod sa mga sinabi ko. Matutulad siya sa isang taong matalino, nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Alalahanin ninyo, sinabi niya kay Pedro, itatayo ko ang aking iglesia sa ibabaw ng bato. Ito sinabi ng Panginoon muli, ang taong nakikinig ng aking salita at sinusunod ito, mahihahalin tulad siya sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay o pananampalataya sa ibabaw ng bato. Tatayo ko ang aking iglesia, ang aking katawan. Yung katawan niya, yung may bagong espiritu, doon niya tatayo sa pagsusunod na yon. Pero ito, tinan ninyo, dumating ang ulan,
ang baha, ang mga hangin, humampas sa bahay na yon, hindi nabuwal dahil ito'y nakatayo sa ibabaw ng bato. Pakinggan ninyo 26. And everyone that heareth these sayings of mine, and doeth them not. Ayan. Or memorize them, hears them, or memorize them, and doeth them not, shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. Isa siyang mangmang, nakikinig, sa kanyang palaging pakikinig at sa kanyang palaging pagbabasa. Sabi ng isang tao sa akin, Pastor, alam mo ba kung ilan na ang nasirang Bible sa kamay ko? Pang-anim na ito. Halos memorize na rin yung Biblia dahil biro ninyo, 6 nang nasira sa kamay niya. Kaya't nakukot na niya halos ang Bible. Siguro hindi lang 100 times niya binasa, baka 500 times pa nga. Pero wala ron mga kapatid eh. Pagka-judgment, humarap ka, sasabihin ng Panginoon, ang bawat isang nakikinig sa mga sinabi ko at hindi ginagawa, isa siyang taong mangmang, sapagkat darating ang panahon sa judgment na hindi tatanggapin ang kanyang pananampalataya at paglilingkod. Mabubuwal siya when judgment time comes. Hallelujah! Kaya yung mahalaga talaga pala yung pagsusunod. Ngunit, pagka ikaw ay sumusunod, gusto mong sumunod, pero yung espiritu mo ay luma pa, makasalanan pa, espiritu pa ng pagsuway, ikaw gusto mong sumunod, yung espiritu mong naroon pagsuway, mag-aaway kayo palagi araw-araw. Kaya't may mga mananampalatayang napakasaya nila nung bago pa, sapagkat talagang gusto silang sumunod. Pero nang dahil ang espiritu nila, hindi pa nagbago dahil hindi pa nila surrender, wala pa silang pagsisisi. Palagi sila nag-aaway nung espiritu niya at ang kanyang pagnanasang makapaglingkod sa Diyos. Palagi yan. Hanggang ang espiritong yun mananalo. Kasi iyon ang power sa loob mo eh. Yun ang mas makapangyarihan kaysa iyo. Kaya at isang araw, makikita mo na, humihina na siya. At di magtatagal, backslider na. Wala na sa kanyang paglilingkod. Maari siyang maging pilosopo, pero wala na siyang sigasig sa paglilingkod na sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya't importante na magbago ang ating espiritu. Ipanganak tayong muli sa espiritu. Ngunit hindi tayo may papanganak na muli kung yung lumang espiritu ay hindi mamamatay. Ang mahirap dyan, ang laman madaling patayin eh. Kumuha ka lang ng 45, barilin mo yan, patay na yan. Okay, magpakamatay yan. Ganunin na ang leeg niyan, patay na, di ba? Yung laman, madaling patayin yun. Pero ang espiritu, mahirap patayin. Dahil hindi mo nakikita. Gusto ba ninyo? Ako, marunong akong pumatay ng espiritu. Yung espiritu niyong luma, maaari natin patayin yan. Isuko pa natin. I-murder natin, isuko natin sa harap ng ating Panginoon. Dahil yan ang espiritong rebelde na kalaban ng Diyos sa tao. Na minanan niya sa kanyang unang magulang. At dyan nagtatago si Satanas sapagkat yan ang koneksyon ni Satanas sa tao. Ngunit dumating ang panahon na ang karya ng Diyos ay may hahayag at sasabihin niya sa lahat ng espiritong yan, sumuko na kayo upang kayo ay mabuhay. Surrender and live. Rebel and die. Pagka nagrebelde ka, impyerno ang labas mo. Pagka sinuko mo, mabubuhay ka. Paano? Pagsisisi. Pagsisisi. Kaya sinabi ni Jesus Christ, except you repent, you shall all likewise perish. Importante pala talaga yung pagsisisi, mga kapatid. Amen? At ang pagsisisi ay pagsuko ng iyong
makalumang espiritu. Sasabihin mo sa iyong amang pinagsukuan yan, mula ngayon, hindi na ang kalooban ko ng espiritong ito ang matutupad. Kasi si Satanas, nangyayari ang kalooban niya nang dahil sa espiritong minana mo sa kanya. Ngayon, sinusuko mo na ang espiritong yon. Hindi na ang kalooban ng espiritong ito ang matutupad, Panginoon. Isinusuko ko na siya sa iyo. Hallelujah! Tapos na ang kaharian ni Satanas sa aking buhay. Ang iyon ang kalooban ng aking susundin. Ang John 1:12, madaling matutupad sa buhay mo. At sasabihin ng Panginoon, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, binigyan niya sila ng kapangyarihang maging anak ng Diyos. Kasi anak tayo ng Diablo noon nang dahil sa espiritong yun. Gusto man ninyo at hindi, itong sasabihin ko sa inyo, anak tayo ng demonyo noon. Nung hindi pa kayo nakapagsisi, anak kayo ng demonyo. Kung meron pang hindi nagsisi rito, anak pa rin kayo ng demonyo. Kahit na pogi at maganda kayo. Hindi yung mukha ninyong tinitingnan, physical yun. Yung espiritu natin ang tinitingnan. Kung hindi ka bibigyan kapangyarihan, hindi ka magiging anak ng Diyos. Ngayon, pagka na-surrender mo na yon, di wala na ron ang loyalty mo sa espiritu yun. Bibigyan ka na ngayon ng kapangyarihang maging anak ng Diyos at ang bagong espiritu ipapasok sa iyo. Espiritu ng pagsusunod. Magtataka ka na ngayon, mga kapatid, ang sarap sundin ng mga salita ng Diyos. Kahit napakahirap noon, pakinggan at sundin yan. Ngayon, nasusunod mo na ng dahil sa bagong espiritu nasa sa loob mo. Gusto mo mang suwayin ng Panginoon pagka yung espiritu niya nandiyan, hindi mo nasusubay siya. Sapagkat ang espiritu niya na magtuturo sa iyo sa lahat ng katotohanan. Howbeit, when He, the Spirit of truth, is come, He will guide you into all truth. Praise the Lord! So naunawaan na natin ang mga bagay na ito. Bago mo siya matawag na Ama, kailangang ipinanganak muna niya ang espiritu niya sa iyo. Or else, wala kang karapatang magtaas ng kamay at sabihin, Ama, hindi kanya pakikinggan. Kaya tetong sinabi niya sa mga maraming taong ganyan. Sinabi niya, marami ang magsasabi sa akin sa araw na yon, sa araw ng paghatol. Panginoon, Panginoon, hindi ba kami nagpropesiya sa iyong pangalan? Yeah, nagpupuri, ginagamit pa yung bunga ng Espiritu sa kanyang pangalan. Hindi ba kami nagpalabas ng demonyo sa inyong pangalan? At nakagawa ng maraming mga magagandang bagay sa inyong pangalan? Mga kababalaghan sa inyong pangalan? Sasabihin ko sa kanila sa araw na yon, hindi ko kayo kilala. Humayo kayo, mga tagagawa ng katampalasanan. Bakit? Ginagawa nila ito, ngunit wala pa silang karapatan. Nang dahil diyan, hindi sila kilala ng Diyos. Nung tiningnan ang kanilang katawan, lumampas ang paningin ng Panginoon sa kanila. Ang nakita niyang espiritu roon, hindi galing sa Kanya. Sapagkat hindi pa sila nakapagsisi. Member lamang sila ng Born Again Movement. John 3:3. Nakakita lang sa kaharian, ngunit hindi pa nakapasok. Madaling makakita sa kaharian at maging born again. Tanggapin mo lang siyang tagapagligtas, walang repentance. Pero hindi yun ang kaligtasan. Ang kaligtasan nasa pagpasok. At kung ikaw ay gusto nang pumasok, hindi maaaring, hindi mo isurrender ang iyong lumang espiritu sa pagsisisi bago kanya papasukin para mabigyan ng isang bagong espiritu. Hallelujah! Maraming hindi makikilala ang Panginoon sa mga araw na yon. Panginoon, hindi ko ba na-memorize ang buong Biblia? Isa ako sa mga tinaguriang walking Bible. Sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Hindi ba ako nagpalabas ng demonyo sa iyong pangalan? Marahil, totoo nga yun. Dahil may nakikita ko yun. Naka-video pa Bulang-bula pa yung bibig. Lumabas ang mga demonyo raw. Hindi ba ako nagpropesya sa iyong pangalan? Hindi lang nagkatotoo yung iba. Hindi ba ako gumawa ng malalaking kababalaghan sa iyong pangalan? Tingnan mo ang mga building na pinagtatayo ko. Ang gaganda.
Sabi ng Panginoon, hindi kita kilala. Bakit? Ba't di mo ako kilala? Yung pangalan mo, nakamarka doon sa mga building na pinagtatayo ko. Paano kitang kilala? Hindi mo ako kinikilalang Diyos. Hallelujah! Paano kitang kilala? Nilalagay mo yung pangalan ko rin. Minamarder mo naman ako. Minamarder mo yung John chapter 1 verse 1. Sa pasimula ang salita kasama ng Diyos, at ang Diyos at ang salita ay Diyos. At ang salita na Diyos ay nagkatawang tao. Hindi mo kinikilala yan. Sinabi mo ang tao ay hindi maring maging Diyos. Tama ka nga. Ngunit bakit mo pinigilan ang pangungusap na ang Diyos ay maring maging tao? Ito yung argumento ng mga tao ngayon sa huling araw na sinasabi nilang ang Matthew 16:19, amin yan. Tinayo ng Panginoon ang kanyang iglesia. Anong sinabi nila? Ang tao raw ay hindi maring maging Diyos. Tama nga naman. Ang tao hindi maring maging Diyos. Pero ang Diyos, yan ang katotohanan na hindi na ilalahad. Ang Diyos ay maaring maging tao. At si Kristo Jesus ay hindi tao. Sa pasimula. Kaya sinabi nga, in the beginning was the Word. Hindi sa pasimula tao si Kristo di ba? Ano siya sa pasimula? Ang salita. In the beginning was the Word. The Word was with God. And the Word was God. There is no conflict, argument, or debate that Jesus is the Word. And the Word was God. Paano ka makalalusot niyan? Paano mo ipalulusot ang kaligtasan niya? Sasabihin mo, lalaki ng mga ginawa kong mga simbahan, ang yayaman na namin. Naku, hindi kilalanin ng Panginoon yan. Yung mga hollow blocks na yan, yung mga touring yan, walang kikilala. Mga material na bagay yan, hindi yan ang iglesia. Ang iglesia, yung taong naniniwala sa sinabi ng ulo. Hallelujah! Yung iglesia, ang taong naniniwala sa sinabi ng ulo. Yung Juan 1:1, Juan 1:14, mula sa Diyos yan. Hindi mo kinilala yan. Paano kang magiging katawan niya ngayon? Kaya't marami kang sasabihin sa araw na yon, Panginoon, ang galing po namin dyan. Hindi kami nagsasalita na hindi pinatotohanan ng inyong mga salita. Pero itong isang bagay na itong pinakamahalaga, hindi na patotohanan. Ang Diyos ay maaaring maging tao. Juan 1:14, ang Diyos, the Word was God, and the Word who is God was made. Ayan, nagkatawang tao. Kaya swerte kayong mga anak ng Diyos sapagkat hindi kalahating katotohanan ang binigay sa inyo, hindi 1/4 na katotohanan, hindi 1/3 na katotohanan, hindi 3/4 na katotohanan, kundi buong katotohanan ipinahayag sa atin. Hindi pa natapos ang Panginoon doon sa sinabi niya na hanggang iglesia lang. Ngayon, nauunawanan niyo kung anong iglesia. Tayo, kayo, ako, na may bagong espiritu, yan ang tunay na iglesia. Inayin nyo, kahit saan tayo nagtitipon. Walang kwenta sa Panginoon ng building. Walang kwenta sa Panginoon ng building. O noong una, nagtitipon tayo sa Villa Building. Pagkatapos, noon naman tayo sa Maya Building. Tapos noon naman tayo sa Green Hills Theater. Ngayon, nandito naman tayo sa PICC. Iglesia pa rin ba tayo? Tayo, ang taong sumusunod na may bagong espiritu, siya ang iglesia.
Siya ang iglesia. Pero natapos ba ang Panginoon doon? Sinabi niya sa iglesia, kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito ng pagsusunod, itatayo ko ang aking katawan. Tayo, sumusunod. May bagong espiritu. At kahit na ang Hades ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Sa inyong pananampalatayang tinanggap ngayon sa revelation at sa kapahayagan na binigay ng Panginoon sa inyo ngayon, meron pa bang makakakuha niyan sa inyo, mga kapatid? Wala na, sapagkat ang hinahanap ng utak ng tao, ang logic, bakit pinag-uusapan ng mga abogado, sapagkat ang logic, ang hinahanap niyan, ang katotohanan. Kahit paano mong itago ang katotohanan, ang tao hindi marunong maghanap ng katotohanan, pero sa kanyang isip-isip, sa kanyang subconscious, meron pa siyang suspetsa na hindi pa to tama. Hindi lang niya marunong i-explain, pero nafe-feel niya, hindi pa to ang tama. Pero pagka nakita mo ng tama, espiritu mo, utak mo, logic, lahat nagsasabi, nagkakaunawaan lahat. Ito na nga ang hinahanap ko. Ito na nga ang katotohanan, pinakahahanap ko. Wala nang hihigit pa rito. Hallelujah. Wala nang hihigit pa rito. Yun ang hinahanap ng tao. Hindi lang natin marunong i-explain. Hindi lang tayo marunong maghanap ng mga katotohanan, itinatago ng mga pilosopong marunong magtago ng katotohanan. Pero tingnan ninyo, mga kapatid, ang ating espiritu ay walang humpay na naghahanap sa katotohanan. Kaya ang iba pagod na eh. Pagod na sa paghanap ng katotohanan. Pabaling-baling sila sa iba't ibang mga relihiyon, nasakop sa tinatawag na church, na abuso na yung church na yan, naging false church na nga. False na katawan, dahil nakikinig, ayaw namang sundin. Bakit susunod ang tao? Yung pinangangaral sa kanila, mali rin naman. Kaya hanggang doon na lang sila. Pagod na ako, dito na lang ako. Siguro wala nang iba, ito na lang. Pero ngayon, naipahayag na ang katotohanan ng kaharian ng Diyos. Ang kapaguran ninyo, maaalis na yan. Wala nang kapaguran kayo sa tunay na paglilingkod, sa tunay na Diyos. Alam ninyo, hindi na suntok hangin ang inyong ginagawa, kundi ang lahat ng ginagawa ninyo, may kaugnayan na sa Kanya. Hallelujah. Sinabi niya kay Pedro, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. At ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Kung ang iglesia pa ang tagapagligtas, hindi na sana dudugtungan ang verse 19. Talking about the keys to the kingdom of heaven. Ang sinabi niya roon, pagtatayo ng mga taong susunod sa Kanya na kahit sino pa ang luminlang sa kanila, kahit si Satanas pa ang luminlang sa kanila, lulusot din sila isang araw. Malalaman din nila lahat ng katotohanan. Para sa akin, ang pinakamalaking panlilinlang yung sasabihin mong ako ang katawan ni Kristo, pagkatapos hindi ka naman naniniwalang Diyos. May Diyos bang namamatay? May Diyos bang ipinapako? Para sa akin, insulto yun eh. Kung meron pang mas higit na interpretation sa pagiging antikristo, yan na mga kapatid. Ginagamit mo yung pangalan niya, tapos ini-insulto mo pa siya. Amen? Kahit na yung panlilinlang na yan, sabi ng Panginoon, ay hindi makakahadlang. Tatayo yung tunay. Yung tunay na katawan, yung tunay na iglesia, tatayo at tatayo yan! Sinabi niya kay Pedro, ibibigay ko sa iyo ang susi, ang mga susi ng kaharian ng langit. Sino man ang iyong talian dito, anuman ang iyong talian dito, matatalian sa langit. At anuman ang iyong kakalagan dito, kakalagan doon. Bakit? Ito yung sikreto ng sinabi ko sa inyo eh. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Ang kaharian ng Diyos sa lupa, pagka nakita natin, karugtong noon ang kaharian ng Diyos sa langit. Pagka nakita ninyo
Hallelujah. Pagka nakita ninyo ang US Embassy, karugtong yan ng kapangyarihan ng gobyerno ng Amerika na nando doon sa West, sa mainland. Kaya dyan dito, banda, dito sa Roas Boulevard, pumunta kayo riyan. Di ba may US Embassy compound dyan? Pagpasok ninyo riyan, mga kapatid, wala na kayo sa Pilipinas. Nasa Amerika na kayo.